Dapat nga ba tayo mga kapatid makipag-alyansa sa mga Hapon? Ito napaka-importanting parte ng ating history mga tol na pag-usapan natin. Samahan ninyo ako mga tol. I'm just a young nigga chillin' on a red block. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Merong isang videong shinare ang page ng Sealight. Ito'y mula sa BRP Sierra Madre. Mga tol, no? Bahagyang basahin ko muna yung title. History as a Weapon. Why China Fears the Philippines-Japan Alliance. Mga kapatid, bakit daw ba ang Pilipinas ay nakikipag-alyansa sa mga Hapon? Nakalimutan na daw ba natin kung anong ginawa ng mga Hapon sa ating bansa? Diba? Yun din yung sinasabi mga tol nung kanilang mga tauhan, nung kanilang mga bataan dito sa Pilipinas mga kapatid, no? Sabi rito, by the end, you'll understand why Beijing keeps repeating World War II talking points and why those messages are aimed at Filipinos today. Ito rin yung sinasabi mga tol nung ating mga, alam niyo na, yung iba rito mga opisyal pa ng gobyerno mga tol. Sinasabi nila nakalimutan na daw ba ng Pilipinas yung mga ginawa ng mga Hapones noong panahon ng World War II? Yung pinagsamantalahan yung ating mga kababaihan, 'di ba? Inabuso yung ating mga kababaihan. Well, lahat naman 'yon ay hindi natin nakakalimutan. Pero kung 'yun ang ating tititigan, hindi na tayo makaka-move sa hinaharap. So ito ang ating pag-uusapan mga tol, lalong-lalo na sa mga Gen Z, kung meron mang nanonood ng mga Gen Z, no, napaka-importante nito para sa ating lahat. Samahan ninyo ako mga tol. Pero bago natin 'to simulan, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ng notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre wag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 189,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan na talaga namang nabubuksan ng ating kaisipan. Alam nyo mga tol, ito lang bago natin simulan. Kahit na ano pang sinusuportahan mong political party, no? Red, green, blue, yellow, kahit ano pa yan, kahit anong kulay pa yan. Pag ang pinag-uusapan natin lahing Pilipino, mga tol, dapat iisa lang tayo, nagkakaisa tayo, wala sanang away-away. Kasi pare-pareho naman tayong nandirito sa ating bansa at dapat lahat tayo nakikinabang doon sa yaman na para talaga sa atin. Diba? At hindi natin pinapayagan na yung ibang mga bansa ang nakikinabang tas ibebenta pa sa ating mga Pilipino. Diba? So ngayon, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. China says it remembers World War II so that Asia will never forget Japanese militarism. Totoo mga tol tatandaan ninyo, hindi natin makakalimutan ang lupit na mga pinagdaanan nating gera, lahat ng mga pinagdaanan nating digmaan, lalong-lalo na yung pinakahuli, yung World War II. Naaalala natin yon at kahit tanungin nyo pa yung mga lolo-lola nyo kung buhay pa sila mga tol, maakikwento nila sa inyo yan. Pero ang problema mga tol, wag nating hahayaan yung ibang makabago, diba, modernong mananakop is gagamitin nila as sandata yung bagay na yon para hindi tayo makipag-alyansa dun sa isang bansang kinatatakutan nila. War II so that Asia will never forget Japanese militarism. But here's the truth Beijing doesn't want Filipinos to see. Japan faced its past. China weaponizes it. Imperial Japan committed terrible crimes in Asia, Tama. including the Manila Massacre, Tama. where around 100,000 Filipinos were killed in 1945. Hindi rin natin makakalimutan yung Death March, di ba? Lahat yun mga tol nakasulat sa history natin yun. But then again, wag nating payagan ng ibang mga moderno, makabagong mananakop na i-weaponize yun para mapanatiling mahina ang ating alyansa at ang Japan. Kasi mga tol, yun ang ayaw nila yun ang hinaharangan nila That horror is real, and it will never be erased. But there is another part of the story China refuses to tell. Eto na. Japan renounced war in its constitution in 1947, paid over $550 million in reparations to the Philippines in 1956. $550 million, kung kukumpara natin mga tol, maliit pa yan doon sa ginawa nila. Pero yung $550 million nung panahon na yon, 1956,
Mga tol, napakalaki nun. Bilyon na halaga kung ikukumpara natin sa pera natin ngayon. Bilyon ang halaga niyan. Worth billions today, Di ba? issued repeated official apologies, including the 1995 Murayama Statement, reaffirmed by every prime minister since, teaches its own war crimes in schools, and builds memorials so they are never forgotten. Eto. Sinasabi rito yung Japan, mga tol, labis nilang pinagsisisihan yung ginawa nila, inaamin nila na nagkamali sila. Kasi baka ilan sa atin mga tol hindi pa nakakaalam dito na labis na pinagsisisihan ng Japan yan. Ultimo sa eskwelahan nila ay tinuturo yung ginawa nila. Nag-build pa sila ng memorial para hindi na makalimutan. Kumbaga nagre-repent na sila Nag-repent na sila mga tol. Hindi na siguro makatarungan na hindi natin papatawarin. Lalong-lalo na yung mga bagong Hapon ngayon. Hindi naman nila kasalanan yung ginawa ng mga ninuno nila o ginawa ng mga kauna-unang mga Hapones noong panahon na yon, mga tol. Oo, lahi nila yon, pero syempre hindi naman natin kailangan pagbayarin sila doon sa ginawa ng mga nauna sa kanila. Again, hindi natin makakalimutan yon, pero mga tol, hindi tayo makaka-forward sa hinaharap kung mananatili tayo sa nakaraan. I hope na nagegets ninyo yan. The Japan that attacked Manila in 1945 is not the Japan that stands with us today. Tama. Filipinos had every reason to stay angry, Tama. yet our nation chose a harder path: to accept apologies, use reparations to rebuild, and judge Japan by 80 years of peaceful behavior, not by a regime that ended in 1945. Tapos na yun 1945. Sabi nga yung mga umataking Hapones nung panahon na yun, hindi yung mga Hapones na kasama natin ngayon. Our partnership with Japan is not amnesia, it is agency. We decided that a democratic Japan, bound by a pacifist constitution and international law, is a partner in defending our seas and our future. Beijing attacks the Philippines-Japan alliance by replaying World War II trauma, calling Japan unrepentant and militarist to scare Filipinos away from a democratic partner. Hindi, mga tol. Tingnan nyo, kukumpara natin. Japan, inatake tayo nung World War II. Ngayon, kaalyansa na natin sila. Diba? Hindi natin kailangan balikan yung nakaraan. Kasi sabi nga, iba yung mga Hapon na umatake sa atin dati at iba yung mga Hapon na kasama natin ngayon. Same as Japanese at saka Americans, mga tol. Matindi ginawa ng Amerika sa Japan, di ba? Hinulugan sila ng 2 atomic bomb na ikinasawi ng napakaraming tao, pero tingnan nyo, magkaalyansa sila. Ngayon mga tol, kung ikukumpara natin, yung mga kasama nating Chinese noon, magpahanggang ngayon naman kasama natin, nandirito pa rin yung pinakamatandang Chinatown, di ba? Wala naman tayong problema dyan. Pero mga tol, tignan nyo naman kung ano yung meron ngayon dito sa gobyerno nila. Hindi na sila yung dating kasama natin. Hindi na sila yung dating kaibigan natin. Di ba? Kasi mula pa man, noong 1991, nung umalis yung mga Amerikano rito sa Pilipinas, di ba? 3 years after, di ba? 3 years after mga tol, sinakop na nila yung Mischief Reef. Nagsisimula na silang manakop pa. Tapos ngayon, sa makabago at sa modernong panahon, latest 2025, sino ba ang kalaban natin? Sino ba ang umaatake sa atin? Sino ba nanghaharas? Sino ba ang nag-aagaw ng ating mga isla? Sino ba umaagaw ng ating soberanya? Mga Hapon ba? O kayo na sumagot kung sino. Yet while China points to crimes of the 1940s, it hides abuses happening right now under its own flag. Habang ipinabalik nila yung mga kasamaang nangyari noong 1940, pilit nilang pinagtatakpan yung mga kasamaang nangyayari kasalukuyan. Of the 1940s, it hides abuses happening right now under its own flag. Mass detention and forced labor of Uyghurs and other Muslim minorities in Xinjiang, described by many democracies as genocide. Coercive labor programs and cultural erasure in Tibet. Hong Kong activists jailed up to 10 years under sweeping security laws for organizing elections and owning critical books. Oh, grabe no. Napakarami pala nilang pinaggagawa ngayon na ngayon lang natin natutuklasan, no? Transnational repression, stalking, threatening, and abducting critics overseas. This is the government claiming to defend Asian victims of history.
China warns Asia about Japanese militarism, but the numbers tell a different story. Japan keeps a self-defense force under a constitution that renounces war, with long-standing limits on defense spending and no nuclear weapons. China, on the other hand, Mas malaki budget. spends over 4 times more on defense than Oh, may nuclear pa. Japan, builds the world's largest navy, expands overseas bases, claims almost the entire South China Sea with a 9-dash line already rejected by an international tribunal. See? Kanino ka ngayon tawag dito, kanino ka ngayon mangangamba? Kanino ka ngayon magkakaroon ng concern? 'Di ba? Kung ikaw nag-iisip, balikan natin 'to, tingnan niyo yung Japan. Yung China, winawarningan ang Asia tungkol sa pagmimilitarism daw ng Japan, yan, Japanese militarism. Nagbibigay sila ng warning. Pero tingnan nyo, defense budget, Constitution that renounces $57 billion. Defense budget ng ng Japan yan. war, with long-standing Nuclear weapon, zero. limits on defense spending Wala sila nun. and no nuclear Total personnel, weapons. 303,150. 300,000 lang mga tol. China, on the other, Ito, defense budget. Tignan nyo naman, from 57 billion, tama ba? Balikan natin. standing limit force under Billion, a constitution that renounces war, 57 billion lang. with long-standing limits on defense spending and no nuclear weapons. China, on the other, Ito, 266.8 billion ang defense budget nila. Tapos gusto nila mga tol, mangamba ang buong Asia sa Japan na merong 57 billion, sila 266.8 billion. Gusto nitong mga to mangamba ang Asia doon sa isang bansang tahimik lang, pero sila yung merong 9-dash line na kahit na pinawalang bisa na ng international law, sinabi ng international law na walang basehan pero pilit nilang ginigiit. Gusto nilang mangamba yung buong Asia, tayo mga Pilipino sa isang bansa na merong ginawang mali noong 1940s. Pero gusto nila maging kakampi natin yung sa kasalukuyan, ultimo mga mangingisda, wina-water cannon nila. hand Ayos din, spends no? over 4 times more on defense May 500 nuclear weapons sila. than Japan, builds the world's largest navy, expands overseas bases, claims almost the entire South China Sea, Ang dami nilang sinakop na mga features sa karagatan. Ultimo yung Baho de Masinloc na sobrang lapit lang sa atin mga tol. Traditional fishing ground na mga mangingisda pero hindi tayo pwedeng mangisda. O di ba? Ang tindi. Tapos gusto nila mag-ingat tayo sa Japan, winawarningan nila tayo tungkol sa Japan. Kayo na lang mga tol ang makakasagot kung tama ba o mali with a 9-dash line already rejected by an international tribunal. If militarism means using force and fear to redraw maps and silence neighbors, that is not Japan, Tama. that is China. This is why China attacks our partnership with Japan. Because a united front of democracies, Philippines, Japan, and our allies, exposes its myth. Modern Japan faced its war crimes, apologized and paid reparations, chose pacifism and international law. China weaponizes old wounds, commits new abuses, violates a binding ruling in our own sea. Ayan no. Yan ang mga nangyayari. Yan ang lagi nating nakikita. We remember the Manila Massacre. We honor every Filipino who died. Tama. But we refuse to let Beijing use their memory to chain us to the past, Tama. while it abuses people now and bullies us at sea. Napakalinaw Gusto ko lang i-emphasize to. Ang ganda nung sinabi niya 'Di ba? Hindi natin nakakalimutan mga tol yung pang-aabuso sa atin ng mga Hapon nung araw, 'di ba? But again, tandaan ninyo iba yung mga Hapon na yon sa mga Hapon ngayon kasi unang-una nagbayad na sila. Inaamin nila, hinarap nila yung kanilang mga pagkakamali at paulit-ulit silang nanghihingi ng apology. 'Di ba? Hindi natin makakalimutan yung mga Filipino, mga kapwa natin, kababayan natin na nasawi nung araw. Ino-honor natin yun. Pero ang hindi natin tatanggapin is yung gagamitin nitong bansang to. Yung memorya na yun, yung memory na yun, yung sakit na nagdaan na yun para itali tayo o ikadena tayo sa nakaraan
habang nagiging binubulag nila tayo, nagiging bulag ang mga kababayan natin doon sa kasalukuyang ginagawa nilang pang-aabuso. Ginagawa nilang pagpapaalis sa atin sa sarili nating karagatan. Pagbabawal sa atin mangisda sa sarili nating karagatan. Diba? Pagtatayo ng mga isla sa sarili nating karagatan, pangwawater cannon sa mga maliliit na mangingisda sa sarili nating karagatan, mga tol, at paulit-ulit na pambabaliktad ng istorya na kung sino-sino ang tinuturo nilang may kasalanan dito sa mga nangyayaring kaguluhan ngayon dito sa West Philippine Sea. Tatandaan ninyo, mga tol, hindi tayo papayag na ganun. We stand with nations that have the courage to face their history and with communities suffering abuses today. Diba? Napaka ng Japan, hinarap nila yung mismong kamalian nila. Diba? Hinarap nila yung history nila, humihingi sila ng tawad. Kaysa naman dun sa isang bansa, nakitang-kita na nga yung mga ginagawa nila, pilit pa rin nilang binabaliktad, hindi gagawa sila ng kalokohan pero hindi nila kayang panindigan. Bagkos ituturo pa nila tayo as genuine troublemaker daw. Defending the West Philippine Sea is part of defending human dignity everywhere. From Uyghur camps to Tibetan schools, from Hong Kong courts to our own fishing grounds. Know the facts, question the propaganda, support leaders and alliances that protect our people, our seas, and the rules that keep the powerful in check. History taught us what unchecked militarism looks like. This time we choose to stand together Tama. before it is too late. Alam niyo, mga tol, sana nakatulong bukod dito sa pinanood nating video. Facts yan At saka syempre yung ginawa nating pagbibigay ng reaction para mas ma-emphasize pa yung mensahe na gusto sa ating ipahatid ng BRP Sierra Madre. Kasi eto, mga kapatid, yung katotohanan di ba? No? Ang gusto nilang mangyari is ma-focus yung mata natin. No? Ma-focus yung mata natin sa nakaraan na hindi na natin nakikita yung nangyayari sa kasalukuyan. Mga kapatid, ano pa bang magagawa nung nakaraan? Kung kayo tatanungin, ano pa bang magagawa nung nakaraan? 'Di ba? Panatilihin tayong galit. Sabi nga nasa atin, mga kapatid, ang karapatan para magalit. Pero bakit tayo magpapakulong sa nakaraan? Paano tayo makaka-move forward niyan? 'Di ba? Paano tayo makaka-move forward niyan? Ano yun, habang buhay nating isusumpa ang Japan, tapos yung China habang buhay nating yayakapin. Ang pinakamahalaga yung nangyayari sa kasalukuyan Diba? Kasi yung nangyayari sa kasalukuyan, yan ang huhulma sa hinaharap natin. Wala nang mangyayari dun sa nakaraan, hindi na maaapektuhan yun. Pero yung ginagawa sa kasalukuyan, yan ang maghuhulma sa ating hinaharap. Kung ano yung pipiliin natin magiging future natin. Kung ang pipiliin natin, ipamigay yung West Philippine Sea pagdating ng panahon, wala na tayo niyan. Diba? Kung ang pipiliin natin, mga kapatid, suportahan yung mga ilang politiko dyan na nagiging tau-tauhan nun, darating ang panahon, mga tol, baka nga maging probinsya na tayo nito. Ano sa tingin ninyo? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.